Simula daw sa July 1, 2023, ang mga OFWs na documented man o hindi, basta nangangailangan ng tulong, ay magtungo na sa Migrant Workers Office o MWO na dating polo sa bansa kung nasaan man kayo ngayon, dahil ililipat na di umano ang lahat ng serbisyo sa Migrant Workers Office mula sa konsulado o imbahada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay ililipat na sa mga opisina ng DMW o ang tinatawag na migrant workers na dating polo. Ito'y ayon mismo kay Migrant Workers Undersecretary Atty. Hans Leo Kakdak. Pagpapalawig ito ng aming serbisyo at ang aming paghahandog ng aming sarili para sa ating mga mahal na OFWs at kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ito noong naganap na media briefing June 22, 2023, araw ng Huwebes. Kaya sa mga kababayan ko na may mga kinakasangkutan na kaso o di kaya ay medical assistance o ano pa mang mga problema na makakaharap ninyo sa iba't ibang bansa, magtungo lamang kayo sa mga opisina ng migrant workers, hindi na sa imbahada. Ito'y ayon daw sa pagsunod sa Republic Act No. 11641 na nilagdaan noong December 2021 sa pamumuno ng ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. That was signed by the President in December of 2021. And of course, you know that this year we have our first full fiscal year with a budget from the General Appropriations Act 2023. Habang inaabisuhan naman ang mga OFW, permanenteng migrante at estudyante na kung wala daw Migrant Workers Office sa bansa kung saan kayo ngayon, magtungo lamang daw po kayo sa mga imbahada at kapag walang Migrant Workers Office presence, the DFA will continue to handle ATN OFW services or legal, especially legal assistance. Para po sa inyong kaalaman mga kababayan, kabilang dito sa 40 countries ang mga bansang mayroon ng Migrant Workers Office tulad ng Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, Bahrain, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, Brunei, China, Macau, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, United States, Hong Kong, Singapore, Europe, Greece, Canada at marami pang iba. Kung saan may maraming mga OFWs ay mayroon ng Migrant Workers Office. Habang may plano ng itatayo ang Migrant Workers Offices sa Bangkok, Thailand, Guam, Hungary, and Africa. Okay. Pangalawang level of distinction, yung documented and undocumented. At malinaw sa mandate ng DMW na we will serve all OFWs. Kaya inclusivity ang isang binanggit natin at the outset, di ba? A diverse set of services, inclusive pertaining to all OFWs, documented or undocumented. Kaya sa mga kababayan ko na mga walang dokumento, tulad ng mga nagtiinti, pumunta sa ibang bansa via tourist at nakapagtrabaho sa abroad, kapag magkaproblema kayo mga kababayan, sa MWO na kayo pupunta. Ngayon, funded tayo by the General Appropriations Act. So, we will make no distinction. So ayun na nga mga kababayan, sana ay nakatulong sa inyo ang mahalagang impormasyon na ito na particular lamang sa mga OFWs sa buong mundo, undocumented, documented, migrante at mga estudyante. Basta Pilipino at kailangan ng tulong, lapit lang sa MWO o imbahada o konsulato kapag walang migrant workers sa inyong bansa, para kaagad kayong matulungan. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi.